habang ipinagpapatuloy ni Arthur at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa lungsod ng Xerus. Nakasalubong nila ang isang pangkat ng mga lobo. Gayunpaman, dahil sa karanasan ng mga mandirigma sa grupo, kabilang ang ama ni Arthur na si Reynolds, mabilis nilang napuksa ang mga ito at ginawang hapunan ang kanilang mga bangkay. Pagkatapos ng laban, nagpahinga sila sa paligid ng bonfire, at dito kinausap ni Helen Shard si Arthur, napansin niyang tila pagod ito. Sinabihan niya si Arthur na huwag mag-alala, dahil normal lang na makaramdam ng pagod, lalo na't ito ang unang beses niyang bumiyahe ng ganito. Si Arthur naman ay tahimik lamang na tumango, ngunit sa loob-loob niya, inihahambing niya ang karanasang ito sa kanyang nakaraang buhay. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Helen ang isang bagay na ipinagmamalaki ni Reynolds, na si Arthur ay isang henyo sa salamangka at nagising ang kanyang kakayahan 1 taon pa lamang ang nakakalipas. Nanatiling mapagpakumbaba si Arthur sa kanyang sagot, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang kanyang sitwasyon ay malayo sa pagiging normal. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang tumayo si Adam, isa pang miyembro ng grupo, at iminungkahi na makipag-sparring kay Arthur. Naalala niyang nabanggit ni Reynolds na nagsasanay silang mag-ama, kaya gusto niyang subukan ang kakayahan ng bata. Habang si Arthur ay palihim na nagrereklamo sa kanyang isipan, pumayag si Reynolds, bagaman pinaalalahanan si Adam na kakasimula pa lamang nilang lumampas mula sa simpleng ehersisyo patungo sa aktwal na labanan. Hindi alintana ang babala, masiglang hinila ni Adam si Arthur, sabik na makita ang sinasabing batang henyo. Si Arthur naman ay nagdadalawang isip at iniisip kung bakit tila hindi katakataka sa kanila na lumaban ang isang batang kasing edad niya nang magsimula ang laban. Ngumiti si Adam at tinanong si Arthur kung alam niyang palakasin ang kanyang sandata gamit ang mana. Mabilis na pinag-aralan ni Arthur ang kanyang kalaban at napansin niyang seryoso ito, kaya naman palihim siyang humiling ng tulong mula sa kanyang ama gamit ang tingin. Sa kanyang pagkadismaya, simpleng hinikayat lamang siya ni Reynolds na lumaban. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, sumugod si Arthur, ipinakita ang kanyang bilis at tila nawala sa paningin ni Adam. Subalit, nang handa na siyang umatake mula sa likod, bigla siyang nadulas dahil sa kahinaan ng kanyang batang katawan. Nataranta man saglit si Adam, agad siyang nakabawi at nagpatuloy sa laban. Pinakawalan ni Arthur ang sunod-sunod na mabilis na pag-atak gamit ang kanyang espada, ngunit nagawa ni Adam itong iwasan. Sa isang punto ng laban, tinamaan ni Arthur ng headbutt ang balakang ni Adam bago muling umatake gamit ang kanyang espada, ngunit sinalubong ito ng isang sipa. Bagaman naiwasan ito ni Arthur, biglang ginamit ni Adam ang kanyang sandata upang matanggal ang espada mula sa kamay ni Arthur.